Patindi ng patindi ngayon ang nangyayari sa ating mundo at ang persecution, mga sangkay, sa maraming mga lingkod ng ating Panginoon ay lumalala. At ito nga po, isa pong 78 years old na pastor, no? Isang matandang pastor, doon po sa Europe, ang dinampot, ikinulong, at pinagbayad mga sangkay dahil po sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po tayo nag-upload ng mga video patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy at lahat po ng mga bagay na makakapag-ignite sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ito nga po mga sangkay, isa pong kawawang pastor, 78 years old na pastor, doon po sa isang bansa sa Europe, ang dinampot ng mga pulis. Alam niyo kung bakit? Nangaral lamang po siya ng salita ng Diyos at nagbasa po siya ng isang bersikulo sa Biblia. So, ganyan na po alala ngayon, mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng content, no, na makakapag-ignite sa ating spiritual life, at gusto nyong malaman yung mga nangyayari sa ating mundo ngayon related po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? So, eto nga po ang balita tungkol dyan. Nakakapangilabot itong nagawa sa isang pastor ng mga otoridad doon po sa Ireland. Ayon nga po dito, 78 years old pa lamang po ang pastor na ito. O 78 years old na ang pastor na ito na ikinulong pa. Pambira ayon po sa report mga sangkay. At 78 years old, I never imagined I would leave a courtroom with a criminal conviction for preaching the Christian gospel. See, mga sangkay, sabi po niya, bilang isang 78 years old, hindi ko na-imagine na siya ay mapupunta sa isang courtroom kasama po yung mga kriminal, mga masasamang tao. No? At makukonvict dahil lamang po sa pangangaral ng salita o magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang pangalan po niya ay si Clive Johnstone. Being convicted for reading. Ito ang kanyang ginawa mga sangkay. Nagbasa lamang po siya ng John 3:16. Outside. Sa labas po ng hospital, doon po sa Northern Ireland. Ganyan po kalala. Actually guys, hindi lamang po sa kanya nangyayari yan. Marami pa po mga pastors, mga Christians, especially when we talk about Africa, mga sangkay, Nigeria, and many countries in Africa, mga sangkay, or even in Asia. Ganito din po ang nangyayari sa mga lingkod ng ating Panginoon. Mas malala pa po ang ginagawa sa kanila dahil pinapatumba sila. At ito po mga sangkay nangyayari matagal na pong panahon. Matapos po ang resurrection ni Jesus Christ at ang pagbabalik niya po sa langit, nung nangaral na po yung mga apostles, mga sangkay, yung mga disipulo ni Jesus Christ, nagkalat na po sa Asia at napunta na po sa iba't ibang mga bansa. Doon nag-umpisa ang matitinding persecution sa mga lingkod ng ating Panginoon. Mas malala, mga sangkay, ang ginawa sa kanila. Yung persecution sa mga Kristiyano, nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Yung early Christians, yun po sila ang nakaranas talaga ng matitinding persecution. Kapighatian mula po sa mga hari, mga emperor. Lahat po sila ay pinatumba, mga sangkay, para lamang pahintuin ang salita ng Diyos. Para lamang na ang gospel
ay hindi kumalat sa iba't ibang mga bansa. Pero tingnan nyo naman ang ginawa ng ating Panginoon. God made a way. Alright? Gumawa ang Diyos ng kapamaraanan where there seems to be no way. Mga time na halos hindi na po alam ng mga Kristiyano, ng mga early Christians, ang kanilang gagawin kung papaano ipapahayag ang gospel. Nagpatuloy pa rin sila at gumawa ang Diyos ng kapamaraanan na hanggang ngayon, sa 2026, naririnig pa rin po natin ang salita ng Diyos. Pero, ngayon na nga po, mga sangkay, ito po ang nangyari sa isang retired pastor, or ano na po ito, mga sangkay, bishop na po ito, ng isang church. So, tingnan po natin ang balitang to. A 78-year-old pastor preached one Bible verse near a hospital Grabe, one and Bible walked away verse. with a criminal conviction. Grabe. Not for violence. Not for threats. But for preaching John 3 verse 16. Grabe. Alam niyo na siguro yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Yan po yung John 3:16. Reports from the Christian Institute confirm retired Northern Ireland pastor Clive Johnston was convicted under abortion buffer zone laws. But according to the pastor, the issue the law was designed for was never even mentioned. We held a small open-air Sunday service near a hospital. We made no reference whatsoever to the issue of abortion. While the court focused on the location of the service, the message itself remained centered on the very heart of the gospel. For God so loved the world that Yun. He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. John 3 verse 16, New King James Version. Pastor Johnston was fined £450 and now carries a criminal record. Grabe, no? Dahil po sa Word of God, nagkaroon po siya ng criminal record. At ito din po ang nangyari noon kay Apostle Paul, 'di ba? Yung mga disciples noon, ikinulong, iginapos, pinatumba. Ganyan po ang nangyari sa early Christians. Pero alam niyo mga sangkay, may reward ang Panginoong Diyos sa mga taong pine-persecute dahil po sa salita ng ating Panginoon. Nakakatakot mga sangkay kung iisipin kasi nasa panahon po tayo na dapat may free speech, di ba? Pero tingnan nyo naman mga sangkay ang nangyayari. Dito sa bansa po natin, wala pa pong ganun na dahil po sa salita ng Diyos, ikinulong. Di ba? Wala pa pong ganun. Pero yung ibang mga bansa ngayon nagsasuffer sa ganyang sitwasyon. Lalong-lalo na po ngayon, mga sangkay sa Europe daw po, nagkakahigpitan. No? At itong patunay, mga sangkay, na malapit na pong babalik ang ating Panginoong Hesus. So we have to be ready. Alright? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ito po ay si Pastor Clive Johnston. Ikinulong, nagkaroon ng criminal record, pinagbayad, dahil po sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Naway magbigay ito ng kalakasan sa atin ngayon, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, na kung yung iba, patuloy pa rin na nangangaral sa kabila ng persecution, how much more tayo sa Pilipinas, na wala pong ganitong klaseng sitwasyon, no? Patuloy po natin na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Yung gospel ay dapat po marinig ng lahat ng tao. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.